So, pagkatapos ng 1 minute daw, nakabalik si I.O. doon sa booth kung saan naghihintay yung aking mga anak at ang aking apo. Tapos, tinanong daw niya kung may work ba yung anak ko. Ang sagot ng anak ko ay stay at home. So, eto pa, isa pang paalala dun sa mga lilipad na walang work sa Pilipinas. Wag nyo daw sasabihin na napanood din kasi ito ng anak ko doon sa mga ibang nagbibigay ng mga tip na may immigration experience na wag nyo daw sasabihin, wag kang sasagot sa I.O. pag tinanong ka na anong work mo, wag mo daw sasagutin ng wala kang work kasi ang dating agad nun ay negative. So, pag wala kang work and then tinanong ka ng I.O. mo, ang dapat mong isagot ay stay at home. Yun ang pinaka-safe daw na sagot sa tanong na ano ang work mo kung wala kang work. Ang sagot mo lang, stay at home. Huwag mong sasagutin ng wala po akong work kasi negative daw, agad daw ang dating nun dun sa I.O. And then pagkatapos nun, ang question naman ay ano daw ang work ng partner niya, yung tatay ng anak niya. So, ang pinasagot na lang ng anak ko, yung partner niya, na sinagot naman niyang meron. Pero hindi na naghanap hindi na niya hinanapan ng ID, ng COA, ng payslip, ng anything yung manugang ko, yung partner ng anak ko. Pero prepared sila na naka-prepare siya ng ID niya sa opisina, dala nila yung certificate of employment niya, yung certificate of leave certificate ba ang tawag doon? Hindi ko maalala. Basta meron siyang ganon, yung sa leave certificate, ganon. And then, payslip, dala nila lahat yon, pero hindi na hinanap ng I.O. yon. Ang tanong lang doon sa partner ng anak ko kung may work siya na nasagot naman na meron. Pagkarinig daw nun ay umalis ulit si I.O. Bumalik ulit doon sa isang opisina, ewan baka may itinatanong. Pero this time, medyo natagalan, parang yung unang alis niya is 1 minute lang. This time, 5 minutes daw na hinintay nilang makabalik ulit si I.O. sa mga anak ko. Then after a long 5 minutes na paghihintay daw sa I.O. nila na makabalik, bumalik na rin po siya. Pagkabalik ni I.O., hinanap sa anak ko yung ID daw ng kapatid niya, yung sponsor nila. And then marriage contract namin na magpapatibay kung paano ba yung relasyon nilang magkapatid, kung paano ba sila naging magkapatid, di ba? So, eto pa, isa pang paalala. Kasi in-stapler namin lahat yon para pag in-anticipate kasi namin kung hahanapin yung ID ng sponsor nila na kapatid niya. So, in-stapler na namin yung ID niya, ID ng sponsor nila, passport copy ng sponsor nila, birth certificate ng sponsor nila na kapatid niya, and then birth certificate ng anak ko, silang magkapatid, birth certificate nila, and then marriage contract namin na magulang nila, in-stapler namin lahat yon. Kaya nung pagtingin daw niya, sabi niya ID, and then pagkakita daw niya ng ID nung anak ko sa Doha, sabi daw niya, ang passport, pagkabuklat niya, ganun daw niya, ay nakita niya, nakasunod na yung passport. So, hindi na niya tinuloy. So, binuklat na lang niya yung itatanong, hahanapin pa nila sa inyo, hindi na niya hanapin kasi nandun na sa isang naka-stapler na magkakasama na. So, para less time na rin yon para sa inyo, di ba? So, pag samasamahin niyo na yung ties ninyo doon sa sponsor nyo. So, ano ba yung ties ninyo? Birth certificate niya, birth certificate mo,
kung magkapatid kayo, marriage contract ng mga magulang nyo, passport copy ng sponsor mo, yun lang, para hindi na kayo hanapan pa ng isa-isa pang hanapin sa iyo kung magkakasama naman, di ba? Tapos nung nakita na niya na kumpleto naman, so after that, nakita niyang kumpleto yung papeles nag-sponsor sa kanila sa Doha, Qatar. Ayun na, tinatakan na yung mga passport nila and then tapos na, pinaalis na sila doon. So, yung Q&A nila doon sa immigration ay tumagal daw sila ng 15 minutes. So, yung sinasabi nila sa balita na 45 seconds, yung pinakamatagal, hindi po nangyari yun. Kasi nag-15 minutes yung mga anak ko, kasama yung anak nila na apo ko. So, 15 minutes. Pero, kumpleto kasi ang pinaka-the best dyan, kumpletohin nyo na lang yung hahanapin, yung alam mo na hahanapin sa iyo. So, kumpletong-kumpleto sila. Yung affidavit of support and guarantee nila, talagang ginawa namin na tatlo sila, tig-isa-isa sila. Diba? Kasi baka yung isa hindi nyo na i-provide kasi sabihin nyo, baby naman, 3 years old, hindi. Kasi malay mo, diba? Hindi natin sure. And then, yun lang, kumpletuhin nyo, pati yung kahit hindi hinanap dun sa manugang ko ngayon yung details ng sa work niya, complete nyo pa rin kasi iba-iba yung IO. Baka hindi hinanap ng IO na yon, baka sa iba kayo mapunta, hahanapin naman, di ba? So kung hindi hinanap sa kanila, sa mga anak ko, malay mo, hanapin sa'yo. Kaya, i-share mo na rin kung meron kang work, i-prepare mo na rin yung ID mo, yung certificate of employment, yung leave mo, at ang salary certificate mo. Bank statement mo na rin. Para sure ka, para ba walang offload. Yung sa susunod na upload ko, wait nyo lang kung paano kami nakakuha ng affidavit of support and guarantee. Madali lang po yan, basta kompleto lang po si mag-i-sponsor sa inyo sa ibang bansa at willing talaga siyang tumunta sa Philippine Embassy po natin kung saan bansa man siya nakatira. Pag willing naman siya, madali lang naman po yon. So, yun po, i-upload ko po ulit yun kung paano po kami nakakuha ng kanilang visa step by step po sa susunod na upload. Maraming salamat po. God bless us all.